Amen. Pakabuti po ng Panginoon na talaga po ang Diyos ay matulungin, amen, mapagin. Ako po muna ay napapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Kalipas na araw, talaga mayroon din naman tayo mga naranasan, pero sa tulong po ng Diyos, ang lahat po ay na-resolve. Amen. Dahil po ang Diyos po ay mabuti. Amen. Na tayo po ay makinig na po na pangako po ng Panginoon. Amen. Marami tayong pinagdaanan, marami po tayong nakalaban sa buhay. Amen. Kahit sa literal, lalo sa spiritual. Marami tayong nakalaban sa ating buhay, pero dahil po sa pangako ng Diyos, marami po siyang mga kaparaanan para po tayo ay matulungan sa lahat ng ating mga hirap na ating nararanasan. Amen. Itutukas po ay sa akin sa aklat po ng Ikalawang Hari, Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 17. Ito po ang mga plano ng taga-Syria sa pagsalakay sa bayan ng Israel. Pero sa tulong po ng Lord, sa pamagitan po ng lingkod ng Panginoon, ang lahat po ay hindi nangyari, hindi po napahamak ang bayan ng Israel sapagkat mayroon pong lingkod ng Diyos na siya po binibigyan ng kapahayagan ng Lord para mabigyan ng paalala yung po ang hari ng taga-Israel. Kaya po, ang bayan ng Israel po ay nagtagumpay at hindi po sila napahamak. Okay. Umpisa po natin sa versikulo 8. Sabi po rito, minsan inalak ng hari ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang piniling lugar na pagkakampuhan. Ngunit pinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel. Binalaan niya ito, huwag na huwag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria. At pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming isis na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak ng pagsalakay ng mga taga-Syria. At sa lahat ng lugar na sabihin sa kanya ay pinalagyan ng mga bantay. Dahil dito, labis na nabahala ang hari ng Syria, kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nakikipagsagwagan sa hari ng Israel? Isa sa mga naroon ang sumagot, wala po, mahal na hari, si Eliseo po ang propeta sa Israel ang nagsasabi sa kanilang hari kahit ang inyong mga lihim na binabalak. Sinabi niya, kung ganoon, hanapin ninyo siya at hulihin. May nagsabi sa kanya si Eliseo ay nasa butan, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal, nasakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na dumating sila roon. Pinaligiran nila ang lungsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayo kakampi kaysa kanila. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Amen. Yan po ang nangyari po, na sa bayan ng Israel, mayroon po isang lingkod ng Diyos, isang propeta na siya pong ginagamit ng Lord at papahayag para mabigyan ng babala po ang bayan ng Israel. Ngayon, para ito po ay hindi mapasok ng anong plano ng kaaway, hindi po mapahamak ang bayan po ng Israel. Amen. Kaya po sa tuwing nagbabalat po kaaway, naroon po si Eliseo pinapahayagan ng Lord para mabigyan ng babala sa lahat ng kapahamakan, maaaring
mangyari sa bayan ng Israel. Pero dahil po sa tulong po ng Diyos, ang lahat ng pinabalat na kasamaan ng kalaban para sa Israel, hindi po nangyayari. Amen po. Bakit po? Mayroon pong Diyos na tumutulong at mayroon pong tapat na lingkod ng Panginoon. Kaya siya ginagamit ng Lord para magbiyan ng babala ang bayan ng Israel para po ito ay hindi mapahama. At yan po ay si Propeta Eliseo. Amen. At yan po, sa lahat ng ginabalak ng kaaway, napakalagan ng hari ng Israel, may mabantay para sila ay hindi mapasok, amen, ng kaaway. Sabi po mga buhay, kapag ganito pang nangyayari, amen, mayroon po tayong lingkod ng Diyos, amen, na ginagamit ng Panginoon. Pinapahayagan, para tayo po ay hindi mapahama. Lagi po tayo nabibigyan ng babala sa pamilitan ng salita ng Diyos. Para po, ang magkano na din ng kaway, hindi po magpapasok dito po sa Ilibet, maging sa buhay po natin. Amen. Lagi nagbibigay ng babala ang Diyos, nagpapahayag ang Diyos, pagitan po ng ating kapamilya, para po lagi po tayo mapaalalahanan. Sa lahat ng maaring gawin at kaaway sa ating mga buhay, para hindi po tayo mapapahama. Yan po ang nangyari talaga sa bayan ng Israel. Mayroon lingkod ng Diyos na siya ginagamit para ang bayan ng Israel ay hindi po mapapahama. At mapalat tayo lahat. Amen. Nakatulad ni Eliseo, amen, nagnanit ng Lord para sa bayan ng Israel, para bigyan lagi ng proteksyon, amen, hindi po sila napapahama. Kaya po mapalat tayo lahat na tayo po ay nakatali sa ating pastor, mga leaders, amen, na tinawag na Lord, nakatali tayo sa ating pastora, mapalat tayo lahat. Ay kung ano ang ginawa ng Diyos na proteksyon kay Eliseo, ganun din po ang mangyari po sa bawat isa po sa amin. Amen. Makakatanggap tayo lahat ng mga pagpapala ng Lord na nakalaan kay Eliseo. Ganun din po ang gagawin ng Diyos dito sa Iman. Amen. Dahil mayroon pong pastor, amen, na ginagamit ng Lord na tapat na naglilingkod sa Panginoon. At alam po natin na pinoproteksyonan po siya ng Diyos. Kaya po tayo lahat na nakatabi, tayo lahat na tinawag ng Diyos, tayo ng mga leaders, amen, alalahanin nyo, na kung gano'ng pinoproteksyonan ng Diyos sa Eliseo, ganun din po ang ating pastora, tayo po lahat na nakatabi sa kanya. Amen. Wala po yata na tutuwas. Amen po. Kaya po ano po ang nangyari? Amen. Sa buhay po natin, marami po tayo mga nakaharap ng mga problema, mga suliranin. Nang nakita ito ng katulong ni Eliseo, yung mga away na napakarami, pero nasa sampanin ko lang siya. Sila, nag-aabang, nagsalakay ng bayan ng Israel. Nakita ito ng katulong ni Eliseo na magwas siya, natakot. Paano mo tayo ng buhay? Sa ating mga buhay, isa kayo pagkatakot sa ating mga sarili. Amen. Ayaw po, mga narito. Nagkakatakot tayo na naramdaman sa lawat ng magiging natin kung mararanasan. Pero mayroon pong Eliseo, mayroon pong pastor, na nagsasabi, huwag kang matatakot. Sa nakikita mo, maraming kaaway. Amen. Pagkita mo na kung gaano karami mga kaaway, mas marami ang ating kakampi. Amen. Kaya po sa ating mga buhay, sinasabi lagi na ating pastor, mas marami tayong kakampi. Mas marami ang Diyos na marana, magawang kaparaanan. Amen. Para sa lahat ng iyong mga nararanasan. Amen. Huwag po na natin titignan kung gaano karami po yung ating mga kalaban. Spiritually, marami tayong kahirapan na dinaranas. May mga kalaban tayo, mga problema, mga suranin. Mga bigat, kahirapan ng buhay, mga kabuluhan sa ating mga buhay. Pero katulad sa ating mga pamilya. Huwag po natin titignan yan. Gaano man yan karami katulad ng Syria. Kasi sa panilang kusulaan. Tingnan mo, na yung kakampi natin, ay pinapadali ng Diyos, halos lupan yung buong bundok. Ang mga karwahin ako eh. Gano'n ang gagawin ng Diyos sa bawat isa sa akin. Huwag natin kung gaano karami yung kahirapan natin naranasan. Mga sakit at karamdaman. Ang tingnan mo, ang ipapadala ng Diyos na tulong para sa iyo. Huwag po tayo panghihinaan. Sa lahat ng mga kahirapan natin naranasan, ano po yung maranasan po natin? Pero alalahanin mo, na ikaw ay ilibog ng Diyos, ikaw ay sumasamba sa Diyos. Alalahanin mo na lagi ang Diyos na narayan upang ikaw ay bigyan ng proteksyon. Lahat ng mga kahirapan mo, lahat ng mga problema sulirin na yung naranasan, Diyos po ang magbigay ng solusyon niyan. Kung gaano karami ang mga sundalo ng Syria, usap, balik, mas marami ang buko ng Diyos. Ito padala sa iyo, pagtulungan ka sa lahat ng iyong mga kahirapan na naranasan. Alam mo, ito, hindi ang kanya
Amen. Sabi na Eliseo, huwag mong matamba. Huwag mong katakutan yung mga kawad. Amen. Naging pinadangin namin kasi nakita nito ang likod ni Eliseo na nakita alam niya yung karami ng kaaway. Amen. Hindi pa niya nakikita kung gaano karami ang buong Pilipinas. Kaya ako nanalangin yung likod na si Eliseo. Yahweh, buksan mo po ang kanyang mata nang makita. Nang nalangin si Eliseo, inuul ni Yahweh. At nakita ko ito ng mga Eliseo. Nang kung gaano maraming kaaway, mas marami palang kakampit sa kanila. At nakapaligid ko yan sa Eliseo na likod ng Diyos. At yung katulong ni Eliseo, nasama sa proteksyon ng Panginoon. Amen. Grabe. Kaya po tayo lahat. Sa buhay po natin, magpatuloy po tayo. Sa paglilingkod sa Panginoon, nakatabi po ng ating pastor. Sapagkat ang ating po pastor ay tinawag po rin ng Diyos, bago tinawag ni si Eliseo, ganoon din po niya tinawag ng Panginoon. At ang katabi ni Eliseo na kanyang katulong, nakatatak ng proteksyon ng Diyos dahil kay Eliseo. Ganoon din po ang mangyayari po sa ating mga buhay. Dahil sa pastor na tinawag ng Diyos, tayo lahat na nasa kanya, magkakaroon din po tayo ng proteksyon. Amen. At kaya po, kalalaki po natin, wala pong maminaw, wala pong mamilupay-pay. Sapagkat alam po natin, na ang mga tinawag ng Diyos, pinuproteksyonan po niya ang Panginoon. Lahat na po ngayon, walang mapapakalang po niya naranasan. Kung tayo po natin nasa Panginoon, kung ano naranasan ng ating pastor, parang nasa din po natin lahat yan. Amen. Pero saan ba ng